So, ayan siya guys. So, ayan. I-check engine. So, hindi siya nawawala, no? So, yun na. What's up guys? So, for today's video, i-reset natin si Gravis kasi nag-check engine na naman siya. So, ilang beses na ito nangyari, no? So, kadalasan kasi, kaya nag-check engine siya, pwedeng lumuluwag yung battery niya, ay yung connection niya sa battery pag yung nagtatanggal tayo ng battery. So sa akin kasi ang ginagawa ko, madalas tinatanggal ko yung battery kasi china-charge ko siya or minsan matagal ko siyang hindi magamit kaya tinatanggal ko yung battery. So pagbalik ko ng battery, yun, nagkakaroon na siya ng check engine. So ganun madalas nangyayari. So ang gagawin natin, i-reset natin siya gamit yung ito, ODB guys, ODB2. Kasama din to yung kanyang connector, and meron siyang 3 pins ano. So ito yung kukonek natin sa kay Gravis. So ayan, kukonek lang natin to. So ayan. So ayun guys, paano nga ba natin siya i-reset? Ang gagawin natin, punta tayo ng Play Store. Si-search lang natin yung car scanner. So ayan, car scanner. So yung gantong logo guys, ano? So yung gantong logo yung gagamitin natin, ano? So kung maliwanag, ayan. Ayan. So maliwanag na. So since meron ako naka-install, kaya ganyan. Meron siya. So mag-i-install lang kayo nito guys. Meron na kasi ako naka-install. Kaya ito. Ayan. So click lang natin yan. So sa setup, okay lang yan. Okay. Yes, agree. Next. So next. So ganyan lalabas ano, yung mga model ng cars. So since wala naman dito yung Yamaha, i-exit tayo. Exit natin yan. Then open natin ulit. So ayan na. So makikita natin disconnected pa siya, wala pang naka-connect. So ang gagawin natin, isasaksak natin yung ODB device natin. Ito sa kay Gravis. So let's go. So yan ulit. Buksan natin. Liwanag ano. So ayan, naka-check engine. Hindi siya nawawala. Gagawin natin, ayan. So ito yung dito natin i-connect ng ODB. Tanggalin lang natin tong cover niya. So, umiilaw na siya ng red. So, kukonek natin siya sa ODB Wi-Fi. May sarili siyang Wi-Fi ano. So, ito. So, connected na siya guys, ODB. So, internet. So, makikita natin oh.
check engine. So balik lang tayo dun sa application ng car scanner. So disconnect. Ayan, kukonect natin to. Permission. So kailangan pa ng Bluetooth. So open natin yung Bluetooth. Other permission. Always allow. So lahat ng permission niya is always allow natin. Ayan. So okay na lahat yan. So please tap next. So permission next. Allow scanner. Okay. Hanapin natin dito yung brand kasi wala naman yung Yamaha. Lalagay natin yung nahanap niya yung brand niya eh. So other brand. Okay. So ayan na. Meron na. So next. So ayan na. Nagko-connecting na siya. Kung makikita nyo nagbi-blink. So nag-successful connection na siya. So ELM connection. Connected yung ECU. Then ayan na siya. Continuous blinking na siya. Ayan, nakita nyo. So ang gagawin natin, so ayan na. So yan, troubleshoot na natin, diagnose, troubleshoot. So i-clear natin yung lahat. So wala tayong gagalawin, ano, clear lang natin. So may warning. So hindi tayo nag-start ng engine, no? So some cars doesn't allow to clear codes while engine is running. So ganun lang, i-clear lang natin siya. So ulit, once na na-connect natin, once connected na yan, nakita nyo, tala tayo dito sa troubleshoot. So i-clear na natin to. So ito lang, ano, wala na tayo gagalawin. So clear. So yan na, wala na. So nag-clear na siya guys, wala na yung check engine natin. So antayin na lang natin ito. Natapos. Wait na yun. So DTC clearing completed. So ayan guys, sabi DTC clearing completed. Okay. So okay na. So nawala na yung natin check engine. So and then so di-disconnect na natin ito na. Disconnect. So ayan na, disconnect na siya. So, tapos na rin, wala na rin yung blinking niya. So, okay na yan. So, disconnect na rin natin ito. Try natin. Start. So, check engine. Okay, nawala na siya. So, nawala yung check engine niya. Kita nyo. On natin. Check engine. Then, okay. Nawawala na siya.
So, ayun lang guys, ano, pag nag-clear tayo ng check engine,